to the President, the First Lady, as well as the House Speaker. So, alangan naman hindi ho kami mag-react doon sa naging pahayag, no? Pagbabanta na po yun sa buhay. And yung mga ganun po, wala hong puwang yun sa ating pamahalaan. Remember, we are public officials. Paano tayo titiwalaan ng tao kung tayo mismo walang pakundangan na magbibigay ng mga death threats? Remember, Vice President po siya. And isa po siyang abogada. Alam niya po yung mga consequences. When we utter the speeches and the statements, dapat naman yung akma sa ating pong posisyon. So, again, this is to share the sentiments of the House leaders who expressed their support to this administration, to our House Speaker, dahil hindi na po ito biro. Isa na po itong malaking banta sa ating demokrasya, sa ating pong kapayapaan. In addition, in addition lang, nakita naman natin, kung gaano kasipag magtrabaho ang ating speaker. Nakita naman natin kung gaano kasipag magtrabaho ang Kongreso ngayon. Meron tayong Quadcom na nagtatrabaho kahit na break. Ngayon, sinimulan na yung Quintacom, no? At dire-diretso yung ating mga committee hearing sa pagbabalangkas ng batas. Pagdating naman ng weekend, nakikita naman natin, umiikot ang mga representante natin, sumasali sa BPSF, no? At nagbibigay ng suporta, tulong sa ating mamamayan. At kaya nga, pag natatawa nga kami, pag sinasabi na ang pasok namin mula Monday to Wednesday or Thursday, no? Pero ang hindi nakikita, kaming mga representante, umuwi rin kami sa aming mga distrito. At doon namin tinatanong, nagpapakita kami ng suporta sa aming mga kadistrito, nagbibigay kami ng tulong sa ating mga mamamayan, no? So, dito nakikita yung liderato ng ating napakasipag, no? At pinakamagaling, no, na speaker na si Speaker Martin Romualdez. So, nakakalungkot na merong mga ganitong klaseng pagbabanta, nakakalungkot na meron ganitong klaseng pag-threat sa buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating First Lady, sa buhay ng ating speaker. So, natural lamang na ang Kongreso ay magsasama-sama upang ikondena yung ganitong klaseng mga gawain. Just to clarify my question, Kong, given the statements po na ni VP, kino-contemplate na po ba yung impeachment complaint dito sa lower house? Sa ngayon, wala pa naman po kaming napag-uusapan tungkol dyan. Basta kami po, tinutuloy pa lamang po namin itong trabaho. Kung ano po yung aming ma-unravel dito po sa committee hearing na to. At the end of the day, ito po ay pag-uusapan ng lahat ng mga miyembro ng committee. Hindi po ito magiging desisyon ng isa. Ito po ay, at the end of the day, collegial body po ang magde-decide kung ano po ang magiging laman or konteksto ng aming committee report. And to add lang, ang goal po namin talaga dito sa Committee on Good Government saka sa Quad, syempre ang goal namin, matapos na yung hearing saka investigation para yung mga policy recommendations, yung mga bagong batas, saka yung mga amendments at yung mga possible po na findings natin, mai-submit po sa mga kaukulang ahensya. Yun po ang number 1 talaga na priority ng committees, mga nasabi. Salamat. Kung tatanungin niyo ako, no, kung ang mga binitawang salita ba ng ating Vice Presidente, tingin ko, no, impeachable offense ba ito? Tingin ko, personal na opinion ko to, oo. Pero kung tatanungin niyo rin ako, kung napag-uusapan ba ito sa Kongreso, hindi pa namin ito napag-uusapan, no? Dahil nga abalang-abala din kami lahat, no, sa pag-attend ng meeting, no? At marami din kaming mga batas, no, na mga ordinansa, mga panukalang batas
na kailangang ayusin. Lalong-lalo na, naghahabol din kami dahil malapit na nga yung break, no? At siyempre, umuwi din yung ibang mga congressmen, no, sa kanilang mga distrito para tumulong at tignan kung ano yung mga pangangailangan, no, ng ating mamamayan. Opo. Sa mga members naman po ng Lakas, kasi po kahapon, nakita po dun sa, after ng speech ni Speaker, parang sa photo op, nakita po si Congresswoman Gloria Arroyo with the other majority House leaders po. What do you make of that po? And yes, in the past po, parang tuwing may andito, dumarating po si Congressman Arroyo kapag nandyan si Vice President. But yesterday, during the hearing ng House Committee on Good Government, hindi po natin siya nakita. Sino ba lakas dito? Ako pala, lakas ako. Ikaw na. Siyempre, maganda po yun na magkakasama kami po lahat sa aming may group photo po kami. Pero mas maganda po rin na tanungin po natin ang dating Pangulo kasi mahirap naman po mag-interpret ng mga actions niya. Pero ako, wini-welcome ko yun na natutuwa ako at nandun siya. Kaya nga nandun po ako sa likod. Sabi ko, maganda yung moment nila kaya hindi na ako pumicture sa harap. Sila na lang muna. Mahirap, in addition sa sinabi ni Kong Paulo, no, napakahirap hulaan, no, ang puso at isipan ng ating dating Pangulo, ni former President PGMA. Pero isa lang ang masisiguro natin na naririnig ko din, no, na sinusuportahan ni former President GMA ang ating Speaker at silang dalawa talagang magkaibigan at may mabuti at magandang relasyon si PGMA at si Speaker Martin Romualdez. Bilang bagong miyembro po ng Lakas, malaking bagay po yan dahil si PGMA naman po ay isa sa mga haligi ng Lakas. At talagang maganda po na makita po yung mga haligi ng Lakas na nagkakaisa at nagsasama, lalong-lalo na po sa mga ganitong klaseng panahon kung saan may threat po ang ating institusyon, ang Kongreso, at may threat po ang ating bansa. Last. Ay, Ang lakas ng dating. Last na lang po from my end, Kong Jill Bungalon. Update lang po, yesterday may hearing yung Ethics Committee. May action na po ba dun sa reklamo po ni na Kong Angelica Natasha Ko and Stella Kimbo? Yes, yesterday we had the committee meeting with the Committee on Ethics and Privileges. So we had an initial hearing of the complaint filed by Congresswoman Stella Kimbo as well as Congresswoman Angelica Natasha Ko against Congressman Wilbert Lee of Agri-Party List. So yesterday, all the parties attended and with their respective counsels who assisted their respective clients. So nangyari kahapon ay nagkaroon ng mga pagtatanong yung ating pong ilan sa mga miyembro ng komite at magpepresenta din po sila, no, ng kanila pong mga documentary evidence as well as list of the witnesses na mag-a-appear po sa amin pong sunod na pagdidinig ng komite. So, yun po yung nangyari kahapon. Hindi naman po masyadong tumagal at kumbaga yung proper hearing or hearing proper will start by next committee meeting na kung saan they will be submitting the respective documentary evidence as well as they will present also the respective witnesses with regard to the incident na nirereklamo nga po ng aming pong kasamahan. They are charging Congressman Wilbert Lee for improper conduct, especially or particularly may kinalaman doon sa budget deliberations sa plenary ng budget ng Department of Health.
Thank you, BBN. We will now give the floor to Jonathan Andal from GMA7 to ask his questions. Good morning po. To Congressman Chua. Sir, hanggang Sabado pa yung contempt order ni Attorney Lopez, hindi na po ba ipapalipat ng komite si Attorney Lopez sa correctional? Hanggang kailan po siya sa veterans? Ibabalik pa po ba siya rito sa House Detention Center? Sa ngayon, call po kasi yan ng Sergeant at Arms dahil depende nga kasi sa medical condition ni Attorney Lopez. Kaya mahirap naman po na ipilit natin na ilipat siya sa ibang prison facility na wala naman pong o hindi naman po equipped para tignan yung kanyang medical condition. So, can you assure po na kasi yung kinakatakot niya na baka malipat sa correctional, may bibigay po ba kayo ng assurance na no, hindi ka na namin ililipat sa correctional? Sa ngayon, wala naman pong pinag-uusapan na mailipat siya agad. Thank you, sir. Kay Congressman Kong Hoon, kahapon sabi ni Gina Acosta, may mga piatos sa Davao. May lumutang na po bang Mary Grace piatos? May mga surrender feelers na po ba? May magkiklaim po ba ng 1 million peso reward? Well, kung meron niyang Mary Grace Piatos, no? Sana lumapit na siya at kinuha niyo na yung 1 million, no? Ng alok ng mga kasamahan ko sa komite, no? Pero hanggang ngayon, wala pang lumilitaw, wala pang lumalabas na tao na nagngangalang Mary Grace Piatos at patuloy kaming nananawagan kung meron talagang Mary Grace Piatos na pangalan, mas mabuti na humarap na siya para makuha niya yung kanyang pabuya. Pero habang tumatagal, no, habang tumatagal ang araw, lalo natin nakikita na ang katauhan ni Mary Grace Piatos katang-isip lamang, no? Pero ipapacheck niyo po ba sa Davao yung mga piatos doon kung meron nga? Well, nagkaroon na ng kautusan ng committee sa pangunguna ni Chairman Joel Chua na pinapacheck na sa PSA kung talagang may katauhan nga na Mary Grace Piatos, no? At saka alam ko hiniling na rin yung tulong ng NBI din kung talagang ito ba ito totoong tao. Wala pang feedback sa PSA at saka sa NBI So malalaman natin ito sa mga susunod na hearing. Pero, di ba, logic dictates, no? Kung talagang kung totoo nga ang katauhan ni Mary Grace Piatos, sa dami ng humahanap sa kanya, dapat lumabas na siya at nagpakita na at kinuha na yung kanyang pabuya na 1 million. Thank you, sir. Kay Kong Rog, sabi niyo kanina yung statement ni former President Duterte tungkol sa mga military violations sa Constitution. Ano po yun? Sedition? If I recall correctly, during the first time that this happened, the usual crimes that were tagged to it was sedition po, inciting to sedition, because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. Pero that's hindi po, it's a violation of their oath to the Constitution, pero criminal po siya under the RPC. Okay. Kay Congressman Chua, sir, last na. Sorry, nung lumapit sa inyo si VP Sara kahapon, in-approach kayo, ano po yung napag-usapan? Ano yung mga sinabi niya? Parang may narinig kami, wag mo akong i-please. Ano po yung mga nasabi? Ini-insist po niya na yung rules of court daw i-apply doon sa proceedings. Sinabi po natin na hindi po, yung committee hearing po is not a court of law. So, yung rules of court, suppletory lang, pero may mga instances po na hindi naman po talaga ito ina-apply dahil sa internal rules po namin ay hindi naman po ito mandatory. Thank you po. Thank you. Let's turn to... Sorry. Is that related to... Kay Piatos. Okay, we will give Marian the floor. Chair Chua, si Colonel Lachica po was mentioned several times, security officer. Andun po siya sa nandun po siya sa taas during the hearing. Pero hindi nyo na po siya pinopaway. Pinaupo po siya sa harapan, but unfortunately, nagkaroon po tayo ng emergency. Si Gina Acosta, si Colonel Lachica, kaya po nando doon because nung kahapon po, personal, part po siya ng security group ni VP Sara. So nung tinakbo po sa ospital, yung
si Gina Acosta at sinamahan po ni VP Sara, so yun po yung magiging consequence po nun. Masasama po dun yung security ni VP Sara. Pero siya po ay invite in the next scheduled hearing. Okay, let's turn to Sandro Chona from Billionario TV for his questions. Sir, last week merong helicopter theory. Do you think it stops sa SO? Or probably meron pang nasa ibaba nun, kaya mabilis yung disbursement, yung 26 disbursements in a day ni Fajarda? I'm sorry, can we have it repeated, boss? Last week po may helicopter theory na even if you give si Fajarda ng helicopter, hindi niya magagawa yung 26 disbursements in a day. Do you think it stops sa SO o probably meron pang mas maraming tao sa ibaba ng SO to do such a disbursement na mabilis? SO as in yung security officer. Yes. At the way that it's going, yung sagot po na nila na give it to the SO, I think that throws the whole theory out. Kasi ngayon, alam na po natin kung paano nila na-disburse to 26 different locations in one day. It's because they delegated it. So I wouldn't be surprised if the SDO has already delegated to the security officer, then probably the security officer delegated also further down to his subordinates. And yun na po mismo yung nag-deal. So that would explain how nagawa yung ARs na yun, but it still doesn't cure po yung defect na hindi po dapat yun na-delegate. Alright. Sige, iwan na po natin kasi baka may makita nila yung susunod nating questions. On the budget BICAM naman, malapit na mag-budget BICAM, yung outburst po ba ni VP Sara enough in the reason na para wag na talaga ibalik yung tinapyas? Kasi may ilang senators na nagsasabi na they are pushing for na ibalik yung mga natapyas na budgets for the Vice President. We respect that opinion of the senators, no? Kung sa tingin nila gusto nila ibalik. But then again, ito pong mga pagdinig natin dito sa Kongreso, ay nakikita parang merong ngawang disconnect sa mga officials ng OVP. And precisely, the reason why mas lalo nga dapat na ibigay na lang natin doon sa mga major agencies yung pong implementasyon ng iba-ibang mga programa. And to be clear, hindi naman natin talaga binawasan. Kumbaga, nilipat lamang ho natin doon sa mga ahensya na meron talagang primary mandate, no, to implement these programs. So, with regard to this budget, well, of course, the final outcome will be subject to the deliberations during the BICAM. And if I'm not mistaken, baka next week ho, magkakaroon ho ng schedule for the members or the delegation of the Senate as well as the House of Representatives to meet in a bicameral conference committee. Thank you. Jelly Mendez from DWIC, you're recognized. Sir, yung sa pagbibigay po ng furlough sa 4 na opisyal, possible din po na ibigay din to kay Attorney Zulaika? Well, depende yan sa mangyayari sa Friday at kung a-attend po siya ng committee hearing. Pero kumpiyansa po tayo na hindi ito magagamit para lumabas sila ng bansa. Hindi naman po siguro. Ito naman ay nag-commit naman po sila nung binigyan po namin sila. We have to remember na under oath din po sila noon. Kagabi po, sinabi po ni Antipolo Representative Romeo Acop na isuspend yung hearing, yung bago po matapos, hanggang Friday po. Tuloy pa rin po ba yung susunod na hearing sa Friday or hindi na? Sa Friday po, yung next scheduled hearing. Okay, last question, sir. From Ed Galvez of FEBC Radio. Sir, balikan lang natin yung hearing kahapon sa Quad, sa Good Government. Ang sabi, umamin si Edward Fajarda na meron ngang cash and allowance distribution sa mga DepEd officials, national, regional. Pero ang justification niya, nag-aabono yung mga officials na to. Your thoughts on this, sir?
That is not enough justification dahil ang budget po na ina-allocate, may specific purpose po yan. So dapat, kung ano po yung purpose, kung saan po ito inappropriate o in-allocate, dapat doon nyo po gagamitin. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Dagdag ko lang din, kasi kung if we follow the argument and the reasoning of Edward Fajarda na sinasabi nag-aabono daw yung mga DepEd officials, alam ko sa budgeting process and accounting rules, meron pong process of reimbursement. Hindi po yun yung gaya dito na namimigay lang sila ng sobre, may laman ng pera, at sinasabi nila na allowance dahil nag-aabono po yung mga opisyalis. I guess that is not regular. No, that is not the usual process. If we follow the argument na kung nag-aabono naman talaga sila, meron naman pong reimbursement process sa ating accounting rules. So, dapat yun po yung nangyayari. So, kumbaga, mas nagiging nakakapagtaka na talaga magdududa ka. Bakit mo kailangan pang gawin yun? Kasi kung nag-abono naman talaga yung isang opisyal, then they can ask for a reimbursement at may proseso po para dyan. So, it's highly irregular, no? Yung naging statement nga ni Edward Fajarda na mas lalo natin na pagdududahan yung kanya pong sinabi. Thank you. Sir, ihabol ko lang po yun sa hypothetical question po ni Congressman Marcoleta. Bakit po hindi nakakapagsalita or bakit hindi po inalaw na magsalita si Vice President Sara Duterte? Saan? Yung regarding po sa hypothetical question na sinasabi po ni Congressman Marcoleta. Tapos parang gusto po yata magsalita ni VP Sara regarding doon po. Bakit po hindi siya inalaw? Kasi internal rules po namin yun eh. Kami-kami lang muna ang nangyayari po kasi kahapon, pati mga rules, kino-question po niya. So parang it is, yung manner po na ginagawa niya, it is like as if para po siyang member ng committee. Hindi naman po dapat ganun. Dapat kami po ang nagtatanong sa kanya, hindi naman po yung siya ang nagtatanong sa amin. Sir, ito ba yung, naniniwala po ba kayo na ito yung dahilan kung bakit nag-adjourn din po agad si VP Sara? Nagano? Yung lumabas po agad sa loob ng People Center po. Hindi, in fairness to the Vice President, nagpaalam naman siya na samahan yung kanyang staff. At meron naman po talagang medical situation kahapon. Tinawag natin yung ating medical doctor to check the Miss Gina Acosta at based nga po dun sa kanyang blood pressure, nag 150/100. Kaya in-advise kami nung kanyang nung doktor na magkaroon ng further examination kay Miss Gina Acosta. Thank you, Chairman Chua, Chairman Conghun, Deputy Majority Leader Ortega, Assistant Majority Leader Bungalon, and Representative Gutierrez for joining us today. To everyone, lalo-lalo po sa engineering at saka sa ICTS at iba pang mga staff sa janitorial service na tumutulong sa amin dito. Maraming salamat po. Thank you. May magabigat.